Promise, last na punit passport video na to. This small wear and tear or punit is equivalent to a big sum of money. It can cost you 10,000 to 100,000 pesos depending on the flight that will be affected. Sadly, this happened to a 78 years old senior guys na lalaki under ng Cebu Pacific. Shout out sa inyo Cebu Pacific. Sobrang excited ng family nila dahil papunta nga sila ng Thailand. Nagbayad na sila ng travel tax and wala namang problema yung passport nila doon. Pagpunta nila sa check-in counter A19, napansin ng isang staff na meron daw punit yung passport yung father nila na 78 years old. Kinuha yung passport at pinicturan tapos sinend sa Bali Immigration para i-double check kung papayagan silang makalagpas ng immigration nga. Pero sa sobrang tagal, inabot sila ng 30 minutes, wala pa rin sagot yung staff na yun. And nagsabi pa siya ng mga madadramang statement na baka matanggal siya sa trabaho pag binigyan sila ng boarding pass or masuspende siya. And dahil sa sobrang tagal nga nun, naghanap sila ng ibang pwedeng makausap sa counter. And binigyan naman sila agad ng boarding pass. Ganon kabilis masolusyonan ng ibang tao. Sinabi din ng immigration na okay lang naman daw yung wear and tear at pwede silang makalagpas. So pagdating nga nila ng boarding gate, wala man lang announcement din na nagbago daw yung gate nila. Ito na daw ay dapat sa 111. So imagine niyo guys, no, senior citizen and yung family tumakbo talaga at nagmamadali para lang makaabot sa gate na yon. Pagdating nila sa boarding gate, hinarang ulit sila ng staff. Kasi daw dapat bumalik sila dun sa original counter A19. Kaya hindi sila pasasakay ng eroplano. This is so unprofessional. Nakapag-clear na sila ng immigration, binigyan na sila ng boarding pass. Tapos pagdating dito sa Cebu Pacific boarding gate, hindi nakasakay yung tatay nila. So kung gusto nyo guys makita yung video sa balita, andito yan. Hindi natuloy ang masaya sanang bakasyon na isang senior citizen sa Bali, Indonesia matapos siyang harangin sa airport dahil sa punit sa kanyang passport. Yan ang tinutukan ni JP Sorian. Dahil sa maliit na punit sa passport, naunsyami ang bakasyon ng isang senior citizen sa Bali, Indonesia. Kwento ng isang pasahero sa nag-viral na post na ito na ibinahagi sa GMA Integrated News. Pinuna ng ground crew sa check-in counter ang maliit daw na punit sa passport ng kanyang ama. Hindi raw nila ito napansin at mukhang normal wear and tear lang nila ito. Pinicturan daw ng ground staff ang passport at sinabing ipadadala sa immigration sa Bali. Nagtanong ulit sila makalipas ang halos kalahating oras at tila tumaas anya ang boses ng staff. Ang isa niyang tiyahin nagpunta sa senior citizen check-in counter at agad nabigyan ng boarding pass ang kanyang ama. Nakalusot sila sa immigration dahil sabi ng staff, valid ang passport at normal wear and tear lang ang punit. Pero sa boarding gate, hindi siya pinasakay ng ground staff sa eroplano dahil hindi raw siya bumalik sa naunang counter. Pero hindi na raw hinintay ng eroplano ang ama at ang ending, naiwan ito. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, iniimbestigahan na ang insidente at batay raw sa kwento ng Cebu Pacific. Sinabi mismo ng Denpasar ng Bali Airport, hindi namin tatanggapin yan, kaya wag nyo nang pasakayin. Yun ang sinasabi ng Cebu Pacific. But of course, we have to verify that with Denpasar Airport, if that is in fact true. Sa pahayag ng Cebu Pacific, naiintindihan daw nilang nakakabahala ang kanilang pinagdaanan. Sinubukan nilang makipag-ugnayan sa mga pasahero pero wala pa raw silang nakukuhang sagot. Anila kahit minor tear o unauthorized markings daw ay maituturing na damage passport ng foreign immigration authorities. Iniimbestigahan din daw ng DOTR ang iba pang post tungkol sa mga umano'y hindi raw pinayagang makalipad dahil sa sirari ng passport. Do airlines have the authority to check travel documents like passports? They do, JP. They need to comply with that clear instruction that they must in no way whatsoever cause any harm to the documents or tamper with the documents of the passengers in the exercise of their function. Ipinatawag na raw ng DOTR ang Cebu Pacific at iba pang airlines. Nais din nilang matiyak na hindi sinadya ang pagpunit o pagsira sa mga passports na inireklamo sa social media. Kung meron tayong makitang gano'n,
at sorry na lang, no, sanctions will be imposed on both the personnel and the airlines. Base sa Philippine Passport Act, maituturing na damage ang pasaporte kung may pagbabago sa pisikal na anyo na maaaring sanhi ng wear and tear o pagkaluma, negligence o pagpapabaya at iba pang dahilan. Meron mang punit or wala yung passport ng senior citizen, malinaw naman na nakapag-clear siya ng immigration at meron siyang valid na boarding pass. Ang naging problem lang talaga yung staff, no? So, ano guys masasabi nyo rito? This is clearly miscommunication and yung service ng Cebu Pacific I think is napakababa or unreliable. Let me know in the comment section guys kung anong masasabi nyo. Yun lang guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Thanks for watching. I will see you in my next video.